Magandang araw po mga ka-recap at welcome back po sa ating channel. Ngayon naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Pedro. Nagkaharap na nga si Jiwon at Alipid pero mukhang nasa panganib ang buhay ni Jiwon. Napag-alaman ni Jiwon na isang bulag din pala si Alipid at gumagamit ng napakataas na frequency para sa sariling echolocation. Maabutan pa kaya siya ni Pedro ng buhay? Nakikiusap na si Pedro kay Costa na kung pwede ay dadaan siya dahil may kailangan siyang gawin. Pero pilit pa rin siyang pinipigilan ni Costa at ng mga kasamahan. Sinabi ni Pedro na kung pipigilan pa siya nila ulit ay babaliin niya ang mga paa nila. Mas lalong nagalit si Costa. Hinamon niya si Sungo na subukan ito. Kung kumpiyansa daw siya ay subukan niya lang. Konteng mali niya lang daw ay pupunitin niya ang lalamunan ni Sungo. Seryosong sinabihan ni Sungo si Costa na ilang beses na siyang nagbigay ng babala. Isang napakabilis na atake ang ginawa ni Sungo kay Costa. Hindi alam ni Costa kung sipa ba ito o suntok. Huli na nang mapagtanto niya na suntok ito. Hindi siya makareact agad-agad. Pero sa mga huling sandali ay nagulat na naman siya sa ginawa ni Sungo. Hindi siya sinuntok nito pero parang hinawakan lang ang kanyang leeg at balikat. Pagkatapos ay dumaan lang si Sungo sa kanyang likod na para bang napakadali lang nito at walang nagawa si Costa. Napagtanto ni Costa na hindi atake ang ginawa ni Sungo. Pagkalingon ni Costa ay hindi siya makapaniwala na nakalayo na si Sungo sa kanila. Sa isip ni Costa ay saan naman ang galing ang halimaw na batang yon. Hahabulin pa sana ng ibang miyembro ng eskudo si Sungo pero pinigilan sila ni Costa. Sa isip niya, hindi daw natural ang batang yon. Ang ginawa ni Sungo ay pinisil niya ang isang importanteng ugat sa leeg ng tao, ang jugular vein. Kung gusto niya daw talagang patayin siya ay kanina pa niya ginawa. Sinabi ni Costa na mag-aalala ang ibang kasamahan kaya kailangan na nilang bumalik. Patuloy naman ang paghaharap ni Jiwon at Alipid. Isa sa mga rason daw ni Alipid na pumunta dito ay ang bulag na si Jiwon. Pabirong sinabi ni Jiwon kay Alipid na magkakapareho lang pala sila ng sitwasyon kaya bakit hindi na lang sila magtulungan para mabuhay. Pag-usapan daw nila muna ito. Napakabilis na inatake ni Alipid si Jiwon. Nasangga ito ni Jiwon pero napakalakas ng puwersa ni Alipid kaya tumilapon pa rin siya. Naiinis naman si Jiwon sa sarili dahil bakit hindi niya daw ito kaagad nalaman. Pagpasok pa lang niya sa kwartong ito ay naramdaman na niya kaagad. Ang asensya na kanina pa bumabagabag sa kanya. Ang mataas na frequency na higit sa 20,000 Hz. Ito ang ginagamit sa echolocation pero para sa mga normal na tao, hindi nila ito naririnig. Ito ang tunog na kahit ang mga eksperto na katulad niya ay hindi maririnig. At ito ay ang abilidad na tanging sa mga paniki lang makikita. Paano na ang isang tao sa harap niya ay nalagpasan ang limitasyon na ito ng mga tao? Mukhang may naalala si Jiwon sa mga nakaraang impormasyon na ibinahagi sa kanya. Sa isang training facility, habang nagsesenay, ay sinabi ng isang lalaki na si Jiwon ay muntik nang maging pinakamagaling. Nadedetect daw niya ang mga bagay sa lugar na ito gamit lamang ang tunog. Napakataas din ng accuracy. Sinabi naman ni Jiwon na napaka-boring nito, kailangan na nilang magkaroon ng close quarter combat training bukas, pero may isang bumabagabag sa kanya. Ano daw ito? Tanong ng lalaki. Alam daw ni Jiwon na eksperto siya pero ano daw ang ibig sabihin ng lalaki na muntik na siyang maging pinakamagaling? Hindi daw ito ang ibig sabihin niya saad ng lalaki. Si Jiwon ang pinakamagaling na tao na nakita niya. Tinanong siya ni Jiwon kung tinaas daw ba niya ang kanyang middle finger. Hindi daw saad ng lalaki, hinlalaki daw niya ang kanyang tinaas. Pinagpatuloy na ng lalaki ang pagpapaliwanag. Totoo daw na si Jiwon ay isang napakagaling na tao. Pero may isang tao na lumagpas sa mga limitasyon ng tao. Sinabi ni Jiwon na baka hindi na ito tao. Pero ayon sa lalaki, ang taong tinutukoy niya ay ipinanganak na bulag. At dahil sa kapansanang ito, gumana ang plasticity ng utak niya at lahat ng senses niya maliban sa mga mata ay lumagpas sa limitasyon ng kagaya sa mga ordinaryong mga tao. Halimbawa na lang, ang ibang mga senses katulad ng pandinig, pang-amoy, at pangdama, lahat ay nakikita niya. Patuloy na inatake ni Alipid si Jiwon at tinamaan nga ito ng kutsilyo sa kanyang bahaging likuran. Inis na inis si Jiwon. Hindi daw ba ito madaya? Ganito daw ba makipaglaban ang mga ipinanganak na bulag? Ang echolocation na natutunan niya ay umabot ng halos 25 taon na pagsasanay.
Pero ang echolocation ni Alipid ay mukhang 100 taon. Pero hindi, kahit magsanay pa daw si Jiwon ng 1,000 taong, hindi niya maabot ang lebel ng kakayahan ni Alipid. Bawat segundo, hindi lang basta-basta na parang nakikita niya ang nasa harap. Parang nakikita niya ang buong paligid niya hanggang sa likod. Pero hindi daw ibig sabihin nito na wala ng paraan. Kung kumpara daw sa kanya, ang lahat na senses ni Alipid ay mas sensitibo. Kung ganoon daw ay may paraan. Nagsalita si Alipid at pinuri si Jiwon. Kakaiba nga daw siya kumpara sa ibang bulag na nakaharap niya. Pero ang agwat sa gitna nilang dalawa ay hindi masusukat. Sa hindi inaasahan ay biglang sumigaw si Alipid na tila nasasaktan. Ano daw ito? Sa isip ni Jiwon, alam niya kung ano ang kondisyon ni Alipid nang ipinanganak. Ibig sabihin nito, ang pandinig niya kumpara sa ibang tao, ay 10 beses mas sensitibo kumpara sa normal na tao. Sinusudsod ni Jiwon ang bakal na tubo sa ibang bakal para tumunog ito ng napakalakas. Ito ang nararamdaman ni Alipid. Ito daw ang kanyang malaking kahinaan. Ang kanyang pandinig. Mabilis na inatake ni Jiwon si Alipid pero bigla siyang napatigil. Tinawanan lang pala siya ni Alipid at hinihintay. Agad na nagpakawala ng kutsilyong may lubid sa dulo si Alipid at tinapon ito kay Jiwon. Sa simula pa lang ay pinaglalaroan na niya si Jiwon. Napagtanto ni Jiwon na hindi malakas si Alipid dahil pinanganak siyang bulag. Lumalakas siya dahil sa sarili niya. Tinuhad ni Alipid si Jiwon at wala siyang nagawa kung hindi subukang sanggay nito. Ayon kay Alipid, kahit isang killer pa si Jiwon ni Father Gabriel at naabot ang estado ng pagiging disciple. Alam na nila ang kalalabasan ngayon. Nakakaawa naman daw, pero hindi na rin naman masama. Tumahimik daw siya sigaw ni Jiwon at minura pa si Alipid. Nainis naman si Alipid, kahit sa huli daw ay hindi pa rin mas arado ni Jiwon ang kanyang bunganga. Pero ayos lang ito dahil magiging maganda daw siyang bitag. At sa ganitong level, kailangan ng mas maraming stimulation. Hindi na nagdalawang isip ni Alipid at sasaksakin na si Jiwon gamit ang kanyang kutsilyo pero sa isang iglap lang ay dumating na si Pedro at tinuhad si Alipid sa mukha. Tumilapon kaagad siya sa tindi ng impact. Tinanong ni Jiwon kung ang senior daw ba niya ito. Tinanong naman siya ni Sungo kung ayos lang daw ba siya. Ayos lang daw siya, pero binalaan ni Jiwon si Pedro na mag-ingat. Ang lalaking kaharap nila ay si Alipid. Kahit daw isa siyang bulag, napakalakas niya. Tinanong ni Pedro si Alipid kung siya ba ang taong nambuli kay Jiwon. Pero sa isip ni Pedro, mukhang kakaiba ito kahit bulag ang kaharap nila ngayon. Hindi karaniwang bulag ang kayang sanggain ang kanyang atake. Nagtataka si Alipid kung sino ang umatake sa kanya. Si Pedro daw ba ito? Imposible. Napakabata pa daw niya. Dumating at nasa labas na rin ang ibang miyembro ng eskudo. Pero di nagpaawat si Alipid. Sinabi na niya kanina, mamamatay daw sila sa kanyang mga kamay. Itinapon niya ang kutsilyo papunta sa direksyon ni Jiwon pero mabilis itong nahuli ni Pedro. Tinanong ni Jiwon si Pedro kung nasaan na si Alipid. Ginawa ito ni Alipid na pagkakataon para makatakas at makapagtago. Naririnig na nagsisigawan ang mga miyembro ng eskudo at hinahabol kung saan napunta si Alipid. May nakakita sa kanya na sa kabilang direksyon siya pumunta pero hindi nila alam ay nasa tabi lang nila si Alipid. Hindi naman siya mapakali sa nangyari at kahit anong isip niya ay nakakapagtaka daw ito. Halatang ang nasangga niya ang atake ng batang yon pero hindi niya napigilan. Hindi maintindihan ni Alipid ang nararamdaman at tila galit na galit ito. Ang lakas daw ng loob ng batang yon. Sa kwartong pahingaan naman ng empleyado ay nandoon si Jiwon nakahiga matapos gamutin ang mga sugat niya. Nagrereklamo siya na sobrang sakit ng nararamdaman niya dahil ilang beses siyang sinaksak ng bastardong Alipid na yon. Sinabi naman ni Pedro sa kanya na kung may lakas siyang sumigaw ng ganyang ay siguradong hindi pa siya mamamatay. Nakakainis naman daw si Pedro. Nakita na nga niyang muntik nang mamatay ang tao pero wala man lang daw isang salita ng pag-comfort sa kanya. Hindi pa rin siya pinapansin ni Pedro kaya patuloy lang si Jiwon sa pagpapakyut sa kanya at nagpapapansin. Nagtataka pa rin si Pedro dahil kahit gaano kagaling makipaglaban si Alipid, paanong perpekto na nag-agaya ni Alipid si Marco. Kung isa daw siyang bulag ay may alam siyang isang sagot lamang. Biglang nakatanggap ang lahat ng mensahe sa kanilang radio. Hinanap nila lahat na posibleng madaanan ni Alipid pero wala daw itong naiwang bakas. Saan na daw kaya itong si Alipid tanong ni Costa?
Pero ngayon ay ipagpatuloy lang nila muna ang paghahanap. Napatanong naman si G1 kay Pedro kung hindi na naman daw siya kayang patayin ni Alipid, di ba? Kung mas hihigpit ang seguridad at nakita na rin ang totoo niyang pagkatao, sigurado na magmamadali siyang tapusin na si President Choi Yoon-chang. Pero sa higpit naman ng seguridad sa lugar na ito, paano naman kaya niya mapapatay si President Choi? Patuloy naman si Costa at ang mga miyembro ng Escudo sa paglilibot at sa pag-secure ng paligid. Sinabi ni Costa na dahil nakilala na si Alipid, siguradong magmamadali daw itong patayin si President Choi. Kailangan maging alerto ang lahat. Kahit langgam daw ay huwag nilang pagkatiwalaan. Sinabi ni Pedro na tama nga ang sinabi ni G1. Kung ganito ang sitwasyon, ang susunod na pinaka-epektibong paraan ang gagawin ni Alipid. Iisang paraan lang ang pwede niyang gawin sa pagkakataong ito. At ito ay isa na namang pagpapanggap. Sino kaya ang susunod na bibiktimahin ni Alipid at makakaligtas kaya siya sa pagkakataong ito? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!